Purihin ang Panginoon, isang magandang hapon po sa bawat isa. Pwede ba nating palapakan ng Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, nagpapasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos sapagkat muli ay nagkaroon tayo ng ganitong klase ng pagkakataon upang sama-sama tayo na magpuri at magpasalamat sa Kanya at muli tayong mag-aral ng Kanyang mga salita. At natutuwa po ako sa hapong ito mga kapatid. Masaya ako na makita ang bawat isa na malusog at malakas na nagpupuri sa Panginoon. And we also appreciate our worship team, patuloy sa kanilang dedication, commitment na sa ministry nila na tayo po ay pangunahan sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. As alam naman natin na ang banal na spirito ang pinaka-leader ng ating worship na pagsamba sa Panginoon. Pero ginagamit din ng Diyos, ginagamit din ng banal na spirito ang music team, ang worship team to lead us into God's presence. So we thank you, worship team, at maging yung ating mga young people, sa kanila ding special number. Salamat. Praise God. Sa hapong ito ay patuloy tayo na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating tema ay abiding in Christ. Abiding in Christ. Tingnan natin yung susunod na picture. Yan, okay? Okay, so tingnan natin po yung dalawang larawan na ito. Pamilyar naman kayo mga mahal na kapatid sa puno ng ubas. Okay? Vine, right? So vine. So, ito pong nakikita nyo dito sa inyong left side, dito sa ating left side, ay kung mapapansin nyo, ito ay larawan ng isang puno ng ubas na hitik sa bunga. Hitik na hitik sa bunga. As you can see, di ba? Napaka-enticing sa mata. Parang ang sarap pitasin at kainin na, di ba? Ayan. Makain ba kayo ng prutas, lalo na ng ubas, mga kapatid? Do you eat grapes? Ayan, isa sa pinaka-paborito natin yan. Lalo na pagka bagong taon, isinasama yan sa 12 prutas, di ba? So, alam nyo ba kung bakit yung picture na to, yung halaman na to, yung ubas na to, ay hitik sa bunga? It is because yung vine o yung mga branches ay connected sa pinakapuno. Connected sa pinaka-vine. At yung vine, yung pinaka-trunk, pinaka-puno nung ubas na yan o nung puno na yan o nung halaman na yan ay nakatanim naman ng maayos sa lupa at yung kanyang mga ugat ay nakakakuha ng nutrients from the soil. No? So in other words, connected yung vine, yung mga branches sa vine. Kaya siya naging fruitful. Kaya siya naging mabunga. At pasinin naman natin yung picture dito sa my right side. Ito din ay actually ubas din yan, ubasan. Pero ito ay mga tuyong vine o mga tuyong sanga ng puno ng ubas. So hindi sila connected sa pinaka-vine, kaya tingnan ninyo, sila ay nalanta at natuyo. Sa hapong ito, mga mahal na kapatid, pag-uusapan natin ang kahalagahan o yung importance ng ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay connected sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang title natin ay Abiding in Christ. Ano ang kahalagahan nito sa buhay ng bawat isa natin? Basahin natin yung ating Bible verse sa John chapter 15 verse 1 to 8. Let us read together. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself
unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, and you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Sumandali tayo manalangin. Ama naming Diyos, mapagmahal naming Panginoon, muli po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Samahan mo po kami sa pag-aaral namin ng iyong salita. Mangusap nawa ang iyong banal na spirito. Buksan mo po ang aming puso at isipan. Tanggapin namin ng may pagpapakumbaba ang iyong mga salita sa hapong ito. Sa iyo lahat ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Abiding in Christ. Connected with the Lord Jesus Christ. Sa panahon natin ngayon, mga mahal na kapatid, ang daming mga dahilan para tayo po ay ma-distract sa ating pananampalataya. There are so many distractions in our Christian walk, in our Christian journey. Dahil sa dami ng mga nakapaligid sa atin ng mga temptations, yung mga influence ng sanlibutan, madali po tayo na mapalayo sa Panginoon. No? Madali tayong mahila ng sanlibutan at mapapalayo tayo sa Panginoon. Kaya mahalaga po na maalala natin. Mahalaga po na maipaalala sa ating lahat, mga mahal na kapatid, yung kahalagahan ng maging connected sa Panginoon. Whether we like it or not, no? Kapag sa ganitong panahon, sa ganitong oras, kasama natin ang ating mga kapatiran, madali lang, no? Madali lang na sumamba sa Diyos. Madaling magpasalamat sa Panginoon. Kapag tayo po ay maganda ang takbo ng buhay, walang problema, smooth sailing, lahat ng bagay meron tayo, madali ring magpasalamat, magpuri sa Diyos. Pero pag may mga problema na, may mga pagsubok na, may karamdaman na, di ba? Minsan yun yung mga dahilan para manghina tayo sa ating pananampalataya. Minsan yun din yung dahilan na napapalayo tayo sa Panginoon. Nakakalimutan natin na may Diyos, may buhay na Diyos na siyang nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Napakalimutan po natin ang mga bagay na yon. Kaya sa talatang ito, Jesus Christ reminds us that He is the vine and we are the branches. Merong connection tayo sa Panginoong Diyos. Hindi natin maitatatwa, hindi natin maikakala, we cannot deny na tayo po ay dapat may connection sa ating Panginoon. Amen po ba? Konektado ka ba sa Diyos? Konektado ka ba sa Panginoong Yesus? No, tanungin natin yung ating mga sarili. Connected ba tayo sa ating Panginoon? Tingnan natin yung mga susunod na slide natin, mga kapatid. Okay. So, number 1, dito sa talatang ito, sa John chapter 15, tatlong bagay ang makikita natin. Number 1, Jesus reminds us that He is the true vine. Right? Remember in verse 1, sinabi niya doon, malinaw na malinaw, sinabi niya, I am the true vine, in verse 1. And then, inulit din yan, si verse 5, sabi niya, I am the vine. Although, wala doon yung word na true, pero sinabi niya na I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas. Now, mga kapatid, when Jesus Christ, every time Jesus Christ would say, I am the true vine, for example, I am the true shepherd, ibig sabihin, mayroong counterfeit. Mayroong false. May hindi totoo. So, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, pwedeng may mga bagay na iniisip natin na doon tayo kumonek. May mga bagay na iniisip natin na ang sarap na i-connect ang buhay natin sa mga bagay na yon.
Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, na He is the only, one and only true vine. Siya lang ang tunay na puno ng ubas. Siya lang ang dapat na kung saan tayo nakakonect. Amen? Oh, halimbawa, sa mga panahon ngayon, di ba? Connect, yung mga salitang connection, connected, di ba? Yung mga sa mga wifi, yeah? Mga internet connection. Yan yung mga alam natin ngayon sa panahon natin ngayon. Connected sa mga internet connection, sa mga wifi. So kapag hindi ka connected, wala kang signal. Mga kapatid, di ba? Hindi ka makakapunta sa paborito mong social media platform. Hindi ka makakapag-research pag wala kang internet connection, wifi connection. No? Ginamit ko lang yon na analogy. Pero ang nais nating sabihin dito ay yung spiritual connection with Jesus. Without Him, without the true vine, without being connected with the true vine, hindi magiging madali ang buhay natin. Yung ating spiritual growth, ang ating spiritual journey, maaaring hindi natin magagampanan yung ating mga tungkulin sa Panginoon. Mahirapan din tayong mapalago ang ating spiritual life without being connected with the true vine. Ang mga kabataan ngayon, hinahanap ibang connection. They want to be connected with other things. And yet, Jesus wants to remind us that He alone is the true vine where we must be connected with. Siya lang yung dapat. Sa Kanya ka nakakonect. Kaya mga kabataan na nandito ngayon, mga magulang na nandito ngayon, let us always ask ourselves, no? Kanino ba tayo nakakonect? Baka konektado na tayo sa sanlibutan. Baka konektado na tayo sa mga bagay na tinatangkilik ng mundo. O baka naman ang connection lang natin na alam ay yung internet connection lang ang alam natin. O wifi connection lang ang alam natin. Pero dapat nating tandaan, ang pinaka-importanting connection, no? Yung connection mo sa Panginoon. No? Connection natin sa Panginoon. Because kahit na connected ka sa maraming bagay, connected ka sa internet, connected ka sa wifi, kung ano-ano mang social media, lagi kang updated sa mga nangyayari sa social media, pero hindi ka naman connected sa true vine, hindi ka connected kay Jesus, paano ang buhay mo? Paano ang spiritual walk with Jesus? Paano ang spiritual journey mo with God? Mga kapatid, let us always desire to be connected with the true vine, no? Sa halip na connected sa mga bagay sa mundong ito. The second thing na makikita natin sa verse na to, okay, yan. Second thing, Jesus wants us to abide in Him. Una, pinaalala niya, sabi niya, I am the true vine. Sabi niya, di ba? I am the vine. Pero hindi siya natapos doon. Hindi natapos ang Panginoon na sabihin niya na He is the true vine. And so what? After that, He said, I am the true vine, so therefore, abide in me. Di ba? Di ba maganda yung sinasabi dito ng ating Panginoong Jesucristo? Look at verse 4, 7 and 5. Ang sabi roon, abide in me, and I in you. And then ganun din sa verse 7, sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you. So, dalawang beses sinabi niya, yung word na abide in me. Ibig sabihin yung word na yan, tingnan natin yung word, anong ibig sabihin ng word na abide, mga kapatid. The word abide means to remain, to continue, or to stay. Or in other words, ang salitang abide ay to remain connected. Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. When He said, no? Sabi niya, abide in me and I in you. Ibig sabihin, remain in me. Remain connected in me. Remain connected in me. Stay with me. Huwag kang lalayo sa akin. Yan ang gustong sabihin ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid. Huwag tayong madistract sa mga nangyayari sa sanlibutan. Huwag tayong mag-focus masyado sa kapaligiran natin. No? Rather, stay connected with the Lord Jesus Christ.
Let us check ourselves. Let us check our daily life. How about our prayer time? How about our reading, our devotion? No? Do we spend time reading the Word of God? Do we spend time in praying, in prayer? Mga kapatid, those are important tools for us to remain connected with the Lord. Gusto niya, connected ka sa Kanya minsan tayo ang ayaw natin konektado sa Kanya. Minsan tayo yung may katigasan ng ulo. And then kapag may sakit tayo, may problema tayo, saka lamang tayo nakakaalala sa Diyos, saka lang tayo lumalapit sa Kanya. Pero ang gusto ng Panginoon, we always connected with Him. Now, what is the purpose of being connected with Jesus? Bakit sinasabi ni Jesus Christ? Why He wants us to abide in Him? Ano yung reason? No? Sabi niya sa verse 5, "For apart from me, you can do nothing." That is the reason why Jesus wanted us to remain connected with Him. Because apart from Jesus, apart from Him, we can do nothing. In other words, kung sasabihin natin yan, ipaparaphrase natin yan, no, without Jesus in our life, we are useless. Wala tayong silbi. Masakit yung salita na yun, di ba? Parang sakit pakinggan. But that is the reality. Without Him, we are nothing. And nagkakaroon lang ng silbi ang buhay natin, nagkakaroon ng meaning ang buhay natin, nagkakaroon ng usefulness ang buhay natin, ng value ang buhay natin, pag tayo ay connected with Jesus, pag tayo ay connected with the Lord. Kaya nga sabi niya, apart from me, you can do nothing. Do you want to do many things in your life? Gusto mo ba gawin ng mga bagay, lalo na mga bagay na magbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Do you want to do that? Young people, do you want to do that? Do you want to glorify God in your life? Do you want to glorify God in your ministry, in your school, in your family? Do you want to do that? Amen. Be connected with Jesus. That's the key. Yun lang, mga kapatid. Mga magulang, mga mahal na kapatid, gusto mo ba na manatiling masaya ang iyong pamilya? Gusto mo ba na kahit na may problema, masaya pa rin kayo? Kahit na may problema, sama-sama pa rin kayo na hinaharap ang mga problema sa buhay? The key is be connected with Jesus. Because you can do nothing without Him. It's only Him. It's only Him. Yung kanakanta kanina, yung kanta na inawit ng ating music team, in Christ alone. In Christ alone. Yung kalakasan natin, yung strength, yung mga gagawin natin, mga desisyon na gagawin natin sa buhay natin. Kapag tinignan natin, kapag inisip natin na sa pamamagitan lang ni Kristo, pwede tayong magtagumpay sa mga bagay na yon, walang dahilan para hindi tayo magtagumpay, mga kapatid. Life will be easier when we are connected with the Master. Believe me with this. Believe me in this. I say again, I will repeat that. Life will be easier when we are connected with God. But life will be miserable if we are disconnected with Jesus. You choose. Mamili tayo. Do you want a terrible and miserable life? Then be disconnected with God. Be disconnected with Jesus. Do you want a victorious, happy, blessed life? Kahit may problema, ka pa rin, nakakapagpatuloy ka pa rin, nahaharap mo yung mga problema ng may tagumpay at may kagalakan, and meron ka pa rin assurance, meron ka pa rin kapayapaan. Do you want that kind of life? A blessed life? Then, the only thing you can do is be connected with the Lord. That's just like that. Ilagay mo palagi ang buhay mo sa kalooban ng Diyos. Read the Word of God. Sa Psalm 119, verse 11, sinabi doon na, I have hidden your word in my heart. I have hidden your word in my heart so that I might not sin against you.
Sinabi ng salmista o yung sumulat na yon na, Panginoon, itatago ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. You cannot separate the Lord and His Word. Pag mahal mo ang Panginoon, dapat mahal mo din ang Kanyang salita. At kapag ang salita ng Diyos ang naghahari sa iyong puso, sa iyong buhay, pwede mong mapagtagumpayan ang kasalanan. At pwede mo ring mapagtagumpayan ang sanlibutan. Pwede mo ring mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. It's only through the Word of God. Pag tinago mo, nilagay mo ang salita ng Diyos sa puso mo, the heart, according to the Bible, biblically, the heart is the core, the very core of the being of a person. The very core, yung pinaka-core ng isang tao. Yung kanyang emotion, kanyang feeling, yung kanyang self-will, yung kanyang decision-making. No? Lahat ng yon, yung pinaka-core, no? Yung heart natin, biblically. Kaya when you put the Word of God in your heart, then everything will be fine. Everything, your decision-making will be fine. Yung mga pipiliin mo sa buhay mo will be fine because you have the guidance from the Word of God. Dahil si Jesus ay konektado sa iyo and you are connected to Jesus. That's it, mga kapatid. Pero baliktarin natin yung bagay na yun. No? Isipin natin, imagine your life. Your life is disconnected with Jesus. Your life is not connected with God. Isipin mo, imagine mo yung buhay mo, hindi ka konektado sa Panginoon. Anong klaseng buhay kaya meron tayo? What kind of life do you think you have if you are disconnected with Jesus? Tingnan natin yung next slide. Ano sabi diyan? In 1 John chapter 2 verse 15 to 17, kapag hindi tayo connected kay Jesus, dito tayo connected. Anong sabi diyan? Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life is not from the Father. Mga kapatid, lahat ng mga bagay na tinatangkilik ng tao na nasa sanlibutan, sabi niya ron, desires of the flesh. Ano yung mga desires of the flesh? Yung mga tao na inuuna nila yung mga pansarili nilang layaw. No, yung imbis na magpuri sa Panginoon, sumamba sa Diyos, uunahin nila yung labo, yung lakwatsa, yung pamamasyal, pagsusugal, pagbibisyo. Yan yung sinasabi na desires of the flesh. No? And the desires of the eyes. Yung mga bagay na maganda lang sa paningin. And naturally, lahat tayo guilty of this. Including me. Lahat ng maganda na bagay, no, lalo na yung mga material na bagay, gusto natin, di ba? Maganda. Yeah, that is the lust or the desires of the eyes and pride of life. Yung mga pinagmamalaking mga achievements, mga accomplishments in life, di ba? Pagalingan dito, pagalingan doon, pataasan, di ba? Payabangan ng mga natapos o ng kanilang mga na-accomplish sa mundong ito. But all of those things are worldly things. Because sabi doon, it is not from the Father, but it is from the world. And the world is passing away. Remember this. The world is passing away. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay mapapawi. Mapaparam. Mapaparam meaning to say, mawawala. May katapusan, may hangganan lahat ng bagay sa mundong ito, along with its desires. But look at the next sentence or the next statement. It says, but whoever does the will of God abides forever. Only those who obey the will of God lives forever. Abides forever. So, balikan natin yung tanong kanina. If you are not connected with Jesus, kanino ka connected? Kasi dalawang bagay lang yun eh. There are only two options, there are only two things.
Hindi ka pwedeng tumayo sa neutral ground o hindi ka pwedeng tumayo sa gitna. You have to choose either Jesus and His Word or the world. So imagine if you are disconnected with Jesus, kanino ka connected? Saan ka connected? Sa sanlibutan. Sa mundo. At pagka sa sanlibutan ka connected, siyempre, hindi ka connected sa Diyos. Hindi ka connected kay Jesus. Which lang yon. Alin sa dalawa lang yon. Ulitin natin yon. If you are connected with Jesus, you are disconnected with the world. But if you are connected with the world, you are disconnected with Jesus. That's it. And it is up to us. It is up to the believers, to Christians, to have the spiritual discernment, to have the spiritual knowledge na piliin natin, tingnan natin mabuti, i-check natin mabuti, ano ang pipiliin natin, saan natin gustong nakakonektado tayo. Gusto ba natin connected sa sanlibutan, yung mga bagay na yan na mapaparam din, mawawala din, may limitation? O gusto natin connected tayo sa Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Jesus, at sa Kanyang mga salita, na magkakaroon tayo ng, mayroon tayong dito sa sanlibutan, meron ka konektado ka nga sa sanlibutan, pero lahat ng kagalakan, lahat ng kasiyahan doon ay limited, may hangganan, temporary. Masaya ka ngayon, bukas hindi ka na masaya. Di ba sa sanlibutan? May hangganan yung kagalakan ng sanlibutan. And everything in the world will lead to distraction. Samantala kapag konektado tayo sa Panginoong Hesukristo, may kapayapaan, may kagalakan, may kagalingan, may kalakasan. Hindi nyo ba alam nyo, mga kapatid? May kapayapaan sa Panginoon. May pagsubok. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? I give you peace. Hallelujah. I give you peace. Peace I give you. May kapayapaan sa Panginoon. And then sa James chapter 1, verse 1 and 2, sabi niya, rejoice in, consider it pure joy, brethren, whenever you face trials of many kinds. Consider it pure joy. Ibig sabihin, mga kapatid, sa Panginoon may tunay na kagalakan. May tunay na kagalakan. Hindi false joy. Ang false joy, yung binibigay ng sanlibutan. Ang false joy, yung fake joy, ay yung pansamantalang kagalakan, pansamantalang kasiyahan na nakakamit mo lamang habang meron ka ng mga bagay na yon. Pero once na mawala yon sa iyong mga kamay, wala na din yung joy. Pero ang eternal joy, yung tinatawag na pure joy, according to the Bible, is kahit wala ang mga bagay na sa sanlibutan, you have Jesus. You have the Lord. You are connected with Jesus. You are praying. You are reading His Word. You love the Word. You love the Lord. And then, kahit ano nangyayari sa paligid natin, meron kang assurance na ikaw ay iniingatan at pinoproteksyonan ng Panginoon. Kamakailan lang yung Ate PJ, kailan yung lindol? Yung nangyaring lindol? 2 days ago? Kailan? Yung lindol sa Myanmar and Thailand. Of course, hanggang Thailand na naapektuhan din. No? Kailan po yun? 3 days or 2 days ago? Friday, last Friday. So that is, ngayon ay Sunday. 3 days ago? Oh. 2 days. Friday, Saturday. Okay, kahit ilang araw. No? At pag tiningnan mo sa Facebook, sa balita, yun ang laman ng balita. Sa internet, di ba? International news. At wala kang magagawa pag tinitingnan mo na yung mga building, no, parang sumasayaw lang, parang mga dahon lang sa puno na hinahangin, yung mga building. Tapos yung mga tulay na nasira, at hindi lang yun ang ikakalungkot mo, no? Kundi yung mga tao na apektado ng lindol na yon. Ano ang mensahe nun, mga kapatid? Samantalang tayo, no? Nandito tayo, walang lindol dito, praise God, di ba? Di ba? Safe tayo.
But who knows? Who knows? The Philippines is located in the ring of fire. And whether we like it or not, pwedeng mangyari sa atin yon. Pero bakit meron bang takot sa puso natin? Meron? Hindi mo kailangang matakot. Ang kailangan mo ay magtiwala sa Diyos. Sapagkat may Diyos na tumitingin sa iyo, may Diyos na nag-iingat sa iyo, may Diyos na nagmamahal sa iyo, sapagkat ikaw ay connected with Him. Ingatan ka ng Panginoon. Gagabayan ka ng Panginoon. Poproteksyonan ka ng Panginoon. God has no reason to abandon you. Alam niyo ba yung mga kapatid? If you are connected with Jesus, He has no reason to abandon you. And He has all the reason to protect you because you are His children. Ganon ang kalakasan natin, ganon ang benefits natin, ganon ang advantage natin kapag tayo po ay connected kay Jesus. So anong pipiliin nyo? You connected with God or you are connected with this world? Ako para sa akin mga kapatid, I will rather choose to be connected with God, to be connected with Jesus and His Word with all of my life. Then next slide, sa huli, sabi dyan, the purpose of abiding. Ano ang purpose na bakit ba kailangan tayong mag-abide sa Panginoon? Bakit ba kailangan tayong connected kay Jesus? Remain connected with Jesus. Verse 2 and verse 8, sabi doon, and every branch that does bear fruit, He prunes. Ibig sabihin, nililinis niya. That it may bear more fruit. Verse 8, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Mga kapatid, the purpose of abiding in Jesus, the purpose of abiding in Christ is this, fruitfulness. Pagkakaroon natin ng mga bunga. But it is not a literal fruit. Hindi yun literal na bunga na tutubuhan ka ng mangga rito, tubuhan ka ng kayumito, ng santol, sampalok, di ba? Hindi yun. Spiritual fruit ang tinutukoy natin dito, mga kapatid. Spiritual fruit. Bunga ng ating paglilingkod sa Panginoon. Look at the last verse, ang sabi dyan, 2 Corinthians 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly, that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Sa Tagalog, sabi dyan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. May I invite our music team? I think we will sing one more song. Bilang panghuli, mga kapatid, as we prepare our hearts to sing one worship song, let us be reminded of this reality, of this fact, that God saved us, God blessed us, so that we will be connected with Him, and so that we will be fruitful in Him. Magkakaroon tayo ng mabungang paglilingkod sa Panginoon. At ang bungang yan, mga kapatid, ay makikita sa ating mga buhay. Sa pamagitan ng ating paglilingkod, sa pamagitan ng ating commitment, ng ating dedication, paglalaan natin ng ating panahon sa Panginoon, paglalaan natin ng oras sa pagsamba. Lahat ng yan ay bunga ng ating paglilingkod. Yan ang bunga ng pagmamahal natin sa Diyos. Yan ay bunga din ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya mga mahal na kapatid, patuloy tayo. Patuloy tayo na maging connected sa Panginoon. Let us always be connected with Jesus and let us always abide in Jesus. Amen. Let's sing one song.